Kasama natin sa ating first half, no, ang mga matagumpay po, award-winning sa larangan ng medisina at negosyo, no, sila Dr. Jeanette Pareño at syempre si Ma'am Chari Rose Apilado. Dr. Jeanette at si Ma'am Chari, kamusta po kayo? Ayan. Doc Jeanette, kamusta po? Mabuti naman po, Sir Gigo. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay, followers at mga nanonood po sa iba-ibang station po ng Gigo Live. Yes, talaga naman. Po. Doc, bumabagyo ngayon pero natutuwa ako kasi kahit papaano, kahit online, nagkasama tayo ngayong gabi para ma-share, no, ang inyong kwento. Siyempre, para sa mga kababayan natin. Oo. So, Doc Janet, andyan na ba si Ma'am Chari sa kabilang linya? Nandito rin? Ma'am Chari, kamusta? Yes, hi Sir Gigo. Wow. Good evening. Good evening po sa lahat ng mga watching sa ating mga platforms sa social media. Magandang gabi po sa lahat. Yes, so at syempre bago tayo magsimula, no, pababatiin ko muna kayo, no, sa inyong mga gustong batiin, mga fans, kasi sobrang dami nanonood sa atin ngayon. We have 148 live viewers po, no, sa Facebook pa lang to, wala pa yung YouTube at TikTok. So hindi ko masabi pero definitely libo-libo ang nanonood sa atin. Ito'y tansya ko lang naman, no. Talagang wala makakapigil sa inyong dalawa, ma'am. So siguro si Doc Jeanette muna, no, si Doc Jeanette. Kayo muna, batiin nyo lahat na gusto yung batian at pasalamatan. Lahat na gusto yung pasalamatan. And pagkatapos, si Ma'am Chari naman. Para na sa ganun syempre mabuhayan yung mga fans, mas lalo na lang i-share itong live feed natin ngayong gabi. Sige, Doc, ikaw muna, Doc. Batiin mo lahat na gusto yung batian at pasalamatan. Zoom namin yung camera sa inyo. Nagpapasalamat po ako unang-una po sa Labiswal Corporation kay Ma'am Lalaine. Thank you so much. Thank you so much rin po, Sir Gigo, for this opportunity. I am also very thankful po kay Ma'am Bel Sorara and Professor Willie Perez at sa aking Council of Management Educators and Professionals in the Philippines, ang aking second family po, and sa Eclaro Academy, where I am working as a Dean of Colleges. Ganun din po sa mga faculty ng De La Salle University Manila at Informatics College. Salamat din po sa lahat ng mga classmates ko, batchmates ko sa former Cavite College of Fisheries, now is Cavite State University. Ganun din po sa aking mga kaibigan, kay Sir D. Rivera, kay Ma'am Maridel Poot. Marami pong salamat din sa mga kapitbahay ko na patuloy po sumusuporta at nanonood po ngayon, nakasubaybay po sa programa niyo, Sir Gigo. Thank you po. Thank you. Wow, talaga naman nakakatawa. Pati kapitbahay, no? Na-appreciate tayo at nanonood sa live natin ngayon. Maraming salamat dyan, Doc Janet. Grabe naman. Oo. At syempre, we have Ma'am Chari. Ma'am Chari, kayo naman po, bumati kayo sa mga gusto niyo pong batiin. Go ahead. Okay, sir. I would like to take opportunity to thank, syempre, Sir Gigo for giving us the opportunity na mag-guest dito sa programa nyo. Maraming salamat po. And of course, Ma'am Lalaine of La Visual, maraming salamat. And for the partners of Breton Containers, I would like to thank the Collier Shipping Philippines under PK Holdings, Ma'am Lourdes Grace Mapalad, the President, Mr. Sherwin Factor, Ma'am Ria Viado, Sir Edsel Rodriguez, Ma'am Jackie Ilagan, and Sir Jerome Uy. I would like also to greet the people that are watching us today. Of course, my team, Team Breton Containers, which is based in Coyapon, Nueva Ecija, my team in Davao City, Cagayan de Oro, Cebu City, and of course in Valenzuela Depot. Yun lang, sir. Wow, talaga naman. Oo, talagang nagpapasalamat ako sa inyong talagang time and effort makasama namin kayo ngayong gabi kahit sabihin natin na imposible yung live dahil sa atin din ng panahon, no? Napagbigyan niyo po kami to be with you kahit online lang at full force pa yung mga fans and followers nyo na nanonood. Ngayong gabi, we have 387 live viewers po, almost 400, no? Talagang tumututok sa atin. Facebook pa lang to. Wala pa ang YouTube at TikTok. Napakalupit talaga. So, simulan na natin ang ating kwentuhan dito, Doc Janet at Ma'am Chari, no? Siguro si Doc Janet muna. Doc Janet, kwentuhan mo kami about your kabataan. Ano yung mga hilig nyo noon, mga pangarap nyo, para malaman lang natin kung nagtugma ba sa nangyari ngayon. Doc, ano pong kwento nyo? I am Jeanette Pareño po. Ako po ay lumaki po sa
Labak na Cavite. Ang aking pong parents ay both fish vendor and farmer. During that time po kasama po nila ako mag-ani ng palay, magtinda ng isda. Then, lagi ko pong iniisip sa sarili ko na gusto ko makatapos ng pag-aaral. So, although lumaki po ako sa mahirap na pamilya, ang aking naman pong mga parents ay very supportive. So, I am very thankful kay Lord dahil binigyan niyo po ako ng kasipagan sa pag-aaral hanggang sa ako po ay nakagraduate ng college. Kumuha po ako ng BS Accountancy, then I took up also Master in Business Administration and then Doctor of Philosophy in Development Administration. Then, hindi po natapos doon ang aking journey kasi I've been working in a educational institution. So, naisip ko magturo kasi parang sabi ko, parang kaya ko magturo. Hanggang sa nahiligan ko na po yung pagtuturo. And then, kumuha rin po ako ng mga certification, different certifications which are yung certification in Global Professional Accountant, certification in Certified Forensic Accountant, certification in Professional Marketer and Human Resource Associate. So lahat po yon ay ininvestan ko po sa sarili ko, ginastusan po with the support of my family, particularly na po yung aking husband. I am so thankful po kasi biyaya po ng Panginoon ang magkaroon po ng isang asawa na very supportive po. Ako po ay isang dean ngayon ng Eclaro Academy. I am also working as a part-time professor in De La Salle University, Manila and Informatics College po. Ang journey po na tinahak ko ay hindi po madali, pero nagsikap po ako. Ako po ngayon ay nakaka-receive na mga recognition and awards by God's grace. Simula po iyan ang ako ay nag-compete ng aking research sa Thailand, Bangkok, Thailand with my co-author Ma'am Aida Busita. So nagtiwala rin po siya. Ma'am Aida is my student po sa graduate school sa Philippine Christian University po. And after po noon ako po ay nag-compete naman by myself. Na-awardan din po ako. That is sa international conference din po ng IFERP which is Institute for Educational Research and Publication. So nanalo po ako ng Best Women Researcher Award. Dahil po doon, ako po ay kinuha ring reviewer ng mga international journals. Wow! Oo. Opo. At I am so very thankful din po dahil po doon sa aking mga achievements na yun, pinagkatiwalaan po ko ng 3 international research organization. Yung isa po ay Cont World Organization. Pinuha po nila akong speaker this coming January 2026 po para po sa kanilang international conference. And yung pinaka-latest naman po is si CEP Research. They invited me to be a chairperson ng kanilang international conference sa Bali, Indonesia this coming October 10 to 11. So, I am so very blessed and thankful po sa mga sumusuporta po sa akin kasi po hindi ko po yun ma-achieve kung wala po yung mga sumusuporta po sa paligid ko. And hindi ko rin po akalain po na ako po ay pagkakatiwalaan din ng IFERP. Kinuha po nila ko, I am the first Philippine Professional Ambassador po ng IFERP. So, and marami pong mga achievements na dumating, marami pong awards, recognition, at ang masasabi ko lang po is, that is by God's grace po. Kasi, hindi ko ina-expect lahat ng yon. Pero, pag ang Panginoon po ang kumilos, ay talaga namang nothing is impossible. Kasi po, Sir Gigo, bago ko po makuha po yung mga recognition na yun ang dami ko pong naranasan na rejection, correct, humiliation, discrimination. I also have been felt devalued. So, sabi ko, Lord, bakit po kaya ganon? Kasi, sabi ko, wala naman po akong inaapakang tao. So, I've been crying. Actually po, nagpe-pray po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit po ganon? Siyempre, sometimes dumadating po yung time na yun na you are questioning why all these things are happening po sa buhay ko. Ang naisip ko po is si Hope po na kahit ano pong struggle na kanyang naranasan is itetas ka ni Lord Correct. gaano ka yung taas ang pananampalataya faith mo sa kanya. mo. Yes, Opo, totoo.
Then, alam niyo po, it is truly helpful din po talaga na you keep on praying and meron ka mga memory verse na pinanghahawakan. Kasi ako po ang pinapanghawakan ko pong verse is in Jeremiah 29:11, which Okay. is, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, sabi ko, Lord, pangahawakan ko po ito. And sabi niyo po sa verse na Psalms 37:9, delight yourself into the Lord and He will give the desires of your heart. So, lahat po ng nararanasan ko po ngayon kasi ang dami ko, truly po by God's grace, ang dami ko pong achievements na na-receive. Tsaka hindi ko rin po akalain. Thank you po kay Ma'am Lalay na yung pong pagmumukha na to, hindi naman po mukhang celebrity, pero po nasa billboard kung saan Grabe, di ba? Oo. Opo. So, I'm truly blessed kasi ako po gusto ko pong i-emphasize sa ating mga viewers, sa mga nanonood natin na despite of the struggles na ating pong nararanasan, there is hope. Yes. Basta naniniwala ka sa Panginoon, you have faith, at naniniwala ka sa kakayanan mo, at alam mong tama yung ginagawa mo, kahit mag-isa ka lang, naandyan si Lord to help you, to guide you, to lift you up. Ang paglip ni God sa akin hindi po dito sa Philippines lang kundi inumpisahan niya international. Then, mapunta po dito sa Pilipinas. And, sabi ko nga, Lord, ang hinihiling ko lang po noon is sana ma-recognize ako dahil po sa aking achievement na ibinigay sa aking institution. Pero ang ginawa po kasi ni Lord hindi lang po ako ni-recognize dito sa institution, kundi sa buong, I think it is buong worldwide, mundo. Kasi, yes, oo. Hindi ko rin po akalain na kukunin din po akong advisory board member ng Serada, which is yung pong Concord Organization. So, 3 international research organization, different journals, ang nagbigay sa akin ng opportunity to explore, to give my talents and skills po. At ako po ang aking po ngayong journey na naranasan ay gusto kong ibahagi sa lahat para po magsilbing inspiration po sa ating mga manunood, sa ating po mga viewers na despite of the struggles po naranasan natin is don't quit. Rest if you must, but don't you quit. Yun po lagi ko sinasabi Even po sa aking mga anak, lagi ko po sinasabi sa kanila na hindi madali ang buhay. Kaya kailangan, umpisahan mo pa lang, ngayon pa lang, nasa young stage kayo, umpisahan nyo na ng tama para naka-align na lahat ng inyong way. Naka-program dun sa tamang Yes landas. po. Oo, hindi ka maliligaw. Yan. Tama, Sir Gigo. Kasi habang bata pa lang po, dapat minomold natin ang mga bata, ang mga kabataan, ang anak natin na tumalima po sa utos ng Panginoon. Kasi they will not depart from it once you orient your kids sa mga kautusan ng Panginoon. So, I bring all the glory and praises to our Almighty na naging dahilan po kung bakit po ako nagkaroon ng mga recognition and awards po na marireceive ko pa po. May mga marireceive pa po ako bukod dito sa September 30 hindi ko pa lang inaano kasi marireceive pa lang po Kumbaga, abangan na lang. Yes Yan, po. talaga naman. Talaga naman pong Sir Gigo, truly blessed po, yung po ang masasabi ko, truly blessed by God's help, by God's grace. Opo, basta stay positive, maniwala ka sa kakayanan mo, maniwala ka sa sarili mo, kahit maraming negative sa paligid mo, nagkakagulo man yung mundo, basta may faith ka kay God, at alam mo na maisaayos ang sitwasyon, hindi ka po niya pababayaan, hindi ka mapapariwara. Just hold on, kasi lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang struggle na dinaranas sa buhay, personal, or sa family natin, sa work po natin is as long as na may faith ka kay God, naniniwala sa iyo ang pamilya mo, may support system ka, kasi napakahalaga po, Sir Gigo, na meron kang support system yung makakausap mo, magbibigay sa iyo ng tamang advice. A big help po yun. So, malilesen po yung stress, hindi mo
mararamdaman na you're alone. Kasi po doon po nag-uumpisa yung depression yung na Feeling mo wala feeling kang mo- kakampi. Yan. Yes Oo. po, opo. Kaya po, nagpapasalamat po ako unang-una rin sa aking husband na naandyan po. Very supportive po ang husband ko po sa akin. Actually, nag-celebrate po siya ng birthday niya nitong September 21. Belated happy Happy birthday sa birthday akin po. po, mahal Yan, na oo. asawa na si Rainiel Pareño. Nakalimutan ko pala, Sir Gigo, Sige, go. nagpasalamatan din at batiin po ang lahat ng family ko po sa Labak na Cavite, sa aking mga kapatid, si Kuya Jojo, si Ate Gina, at sa lahat po ng Pareño and Tupas family po sa Iloilo City and Bacolod. Ilongga po kayo, Magandang- Doc? Ilongga? Yung pong husband ko po, Ah, Ilonggo. okay. Ako po ay Caviteña. Ako kasi Cavite. Ilonggo kayo. Kala ko makakapag-usap tayo ng Ilonggo. Hindi po ako Okay, okay. masyado, Sir Gico. Pero So, malambing mga Ilonggo. So swerte ka sa iyong husband. Hindi yan magagalit agad. No? Mahaba pasensya. At malambing yung tono. Very blessed po ako, Sir Gigo. Sa totoo lang kasi ramdam na ramdam ko po talaga na mahal niya po ako. Tsaka nagpapasalamat rin po ako syempre sa family niya, sa mga kapatid niya dahil napaka-supportive po nila sa aming family, sa akin at sa asawa ko. Hindi rin po magiging ganun po yung aking husband kundi po dahil sa tulong ng mga Pareño family po dyan sa Balasan, Iloilo. So, Wow. salamat po. Talaga Opo. naman. At syempre, Yes po. mabuhay ang ating Panginoon. Bilang Yes, living testimony truly po. si Dr. Jeanette Pareño sa lahat ng mga kabutihan ng ating Panginoon. Di siya pinabayaan sa mga dagok ng buhay at ngayon tinatamasa niya ang fruit of labor dahil sa tibay na kanyang pananampalataya at pinatunayan niya hindi siya iniwan ng ating poong may kapal. So yun lang yun. Have our faith at hindi tayo papabayaan na kahit gaano pa kahirap ang pagsubok na dumating. Punta naman tayo ngayon kay Ma'am Chari. Ma'am Chari, kayo naman po magkwento ng inyong kumbaga summary ng iyong inspiring life story mula nung kayo ay bata hanggang sa naabot nyo ang tinatamasan yung tagumpay sa ngayon na isa na rin kayong award-winning sa inyong larangan, Ma'am Chari. Kwento po kayo, Ma'am Chari. Ayan, hello? Andiyan si Ma'am Chari sa linya natin? Ayan. Hello, sir. Ayun, Good evening okay. po ulit. Good evening, Ma'am Chari. Ikaw naman po ang magkwento ng iyong career nung ikaw ay bata pa hanggang sa naabot mo na ang pagiging award-winning sa inyong larangan. Kwentuhan mo kami sa iyong inspiring journey. Mga di mo malilimutang experience, Pangyayari. mga challenge na lampasan. Go ahead, Ma'am. Actually, I'm very overwhelmed dun sa kwento ni Dr. Janet Pareño. Sana all, kasi kaya naintindihan ko ngayon kung bakit magkasama kami. Our story is really opposite, na sana magkaroon ng inspirasyon sa mga nakikinig at saka sa mga nanonood po sa atin ngayon. Ako naman po, actually, during my younger days, ang aking pangarap is napakasimple lang. Being the eldest of the family, ang gusto ko is makatapos ng pag-aaral at makapagtrabaho, maging good provider. Hindi ako ganon na nangarap ng mataas. So I am actually a graduate of management in a state university in San Fernando, La Union, and I am an Ilocana. So lumaki kami sa La Union. My father is professor in Baguio City and my mother is just a plain housewife. Ngayon, nagtapos ako as management and I immediately landed on a job in a fast food as a manager on a different fast food. Actually, my grades is not that ganon kaganda. Pares tayo, Kumbaga, Ma'am. Huwag ka mag-alala. mga ano yan, yung mga hindi siya ganon ka-inspiring ang grades. I think what makes me ahead during the job is yung aking self-confidence. So, natanggap ako sa trabaho nung sa napakaraming mga cum laude during that time, all of those candidates na nasa magaganda ang records. Ako ang napili naman ng fast food na ito. So, doon ako nag-start, trabaho sa corporate world. So, after that, yung need kasi natin, actually, in reality, ang pangangailangan natin bilang tao, hindi yan natatapos. It's never ending. So, hindi ako kailanman naging mapili sa anumang klase ng trabaho. I always aim na magkaroon ng better na trabaho, na magkaroon ng better compensation, better reward,
yun. Kaya hindi ako na-retain sa iisang klase ng trabaho, sir. So I keep on checking lahat ng mga nag-invite sa akin for an interview, lahat ng hiring, pinasukan, pinuntahan nyo lahat. Yes, because for me, I treated all the hiring and all the invitation as a blessings of God. So parang opportunity of work yon, pinuntahan ko lahat. So kung saan maganda ang offer, doon ako naglaland. So, nag-resign tayo sa fast food. We are also employed as an HR manager on the IT companies and then become a cluster manager on the telecommunications and also a mall manager in North area for handling the 21 branches of the mall. So, naging isa tayo sa executive noon until I crossed my company kung saan ako nag-work ng year 2016. So, eto nag-start ako sa industry ng manufacturing. It's entirely different from corporate to the manufacturing industry. Actually, nakakatawa nga ang kwento ng pagkakuha ko ng trabaho at ng business na ito because I am totally not aware that shipping container industry is existing on the global world. So, yes, hindi siya, and even the approach of hiring of the company during that time, 2016, wala kang makikita na ito pala is international company, wala kang makikita kung ano yung trabaho. Well, it's because yung advertisement is from the owner na foreigner, which is based in California and he has a branch in the Philippines. So, very simple lang ang advertisement. Executive, sales executive, wanted sales executive, tapos nilagay niya yung sweldo. Sabi ko, ba't ang taas naman ng sweldo nito? Actually, out of curiosity, kaya ko siya pinuntahan dito sa Manila. So, nung nag-attend tayo ng interview, hindi rin nila sinabi kung ano pa rin yun. But they just tell na, dun pa lang sa interview, kasi in-interview ako ng isa sa director, hindi na ako papasa eh. Kasi it's like a call center setup na they are looking for a person na very fluent in the English language. So, hindi na tayo pumasa doon. Eh, ang lola nyo, Sir malakas ang loob talaga, oo. Malakas ang loob, makulit, Fighting nasa spirit. reception. Ayan, oo. Yes. Saan ng owner, sabi niya, are you an applicant? Are you attending the interview? Blah, blah, sabi ng owner. Tapos sabi ko, yes, I'm an applicant, sir. Ngayon, natuwa siguro sa akin, sir. Tinawag ako sa loob. So, na-bypass yung mga the ladder of the hiring. So, tinanong lang niya ako, that's how simple, paano kami nag-usap. And then, can you report Monday? Imagine, uwi pa ako ng La Union, then going to Manila. In-interview niya ako ng Friday. Wala pa akong lahat na tutuluyan and anything. Sabi ko, yes, I can report Monday. So, nung Monday, doon lang ako naging aware na it's an international company. Your function is to talk to the different territories on the globe, introducing the shipping container industry. So, then nag-start. So, paano ko magsisimula? Parang gano'n. And even the position. So, sa ganitong type pala ng industry, especially yung aking na employan, hindi sila nag-o-orient ng very detailed na job description. So, sinabi lang nila, magbebenta ka, mag-i-introduce ka, you have to expand the network on the global. So, ito yung gagawin mo. Parang gano'n. So, wala silang binigay na detalye and even the letterhead, how is the structure of the email, ganon. Eh ako kasi pala desisyon talaga kasi ako. Iunahan so, mo na. Oo, game na. Wala kasing nagtuturo, sir. So, ang ginawa ko, so I sent an email, nilagay ko doon, I'm a country manager. Parang ganyan. So, this company has 50 employees or more than. Which are very fluent in English and also high scholastic records yung mga kasama ko sa trabaho naman na hindi matatawaran. And then doon nag-start na, kumbaga, yung struggle, doon na nag-start na, you're not even a country manager. Yung email mo, yung alam mo yung sa Filipino kasi very high ang standard natin. So, majority of my co-employee is a Filipino, konti lang ang foreigner. So, yung Filipino na superior natin, siya yung nag-check na kumbaga lahat ng to, kumbaga hindi akma dun sa how approach na ginagawa mo. You have to, like si Ma'am Janet, di ba, from the academe, kumbaga very high ang standard nila in terms of the written and the verbal communication. Written pa lang, so sa written pa lang, sablay na ako. Kaya lang, one thing that I have noticed is that doon sa written, marami ang nagre-reply sa akin. I'm not saying na the approach might be effective to me, not
for all. But during my time, naging epektibo siya. So, yung aking direct to the point na way of email, introducing the company, and then a slight grammar incorrect, naging effective siya. Ang daming sumasagot, especially in the Parang catchy, Europe. parang ganon. Catchy siya. Na parang, ano kaya to? Sige, Yes. replyan ko nga. Parang ganon. Yan. Correct. And then, my boss, kumbaga, sabi niya, parang, hindi maganda. You change. So, binigyan ako ng very well-presented written Pointers. Yan. email. Ayan, napakaganda. So, nung in-email ko, inabot na ako ng 15 days. Walang sumasagot talaga sa akin. So, sabi ko, bakit walang sumasagot? That's the time na nag-ultimatum yung president. I will dismiss you if within that 1 week, I will not see progress or anything na walang development in terms of the sales, in terms of the things or the task that was given to you. So sabi ko, hindi pwede to, kailangan meron akong achievement. Binago ko siya without, kumbaga, pangalan nito, nag-disobey ako sa SOP. Hindi ko sinunod yung structure. Pinalit ko yung dati. And then, it's so surprising that I am the first one who was first sold in the territory of Peru, that's South America. Okay. And then also in Africa, Tanzania, Mombasa. I also the first one. And then part in Asia. So na-amaze sila. So after that, I was promoted immediately as a pricing specialist and inventory controller of the company handling the 50 employees during that time. So I managed to assist the management to provide a network of vendors. So ang tanong doon, paano ko yung ginawa? It's basically just to be myself. Kumbaga, the confident I have. Kasi nafe-feel ko siya, sometimes majority of the foreigner is very intimidated sa very fluent at matalinong Pilipino sa atin, sa race natin. Tama. Oo. Yes, kapag ang Pilipino, ay yung iniiwasan tayo. Pero sometimes if you present yourself as very humble, very down to earth, mas natutuwa sila. Sometimes naging effective din yung may mga informasyon akong alam na, pero pagka sinabi yung, do you know this, Rose? Sabi niya, oh, I'm sorry sir, I really don't know. And thank you for the information that you have shared to me. I really don't know that. Yung Pag sinabi mong tama naman. Oo. natutuwa sila, sir, natutuwa sila. And then sometimes you close your business, you don't know that. Pero after 1 minute, Rose, can you close a deal for me for 100 units in this Dubai area? Ganun na siya. So dun ko siya sinimulan. And then that's the time na more na boost yung confidence natin. Kasi to tell you honestly, sir, hindi naman madali na kahit hindi mo nakikita yung tao because there's no face-to-face. Yung confidence mo naririnig sa boses eh. Correct. So hindi siya din talagang dalin. So kumbaga, dumarating tayo sa point na yung vocabulary natin sablay na at kukonti na. So dumarating sa point na nagtatawanan sa office na pag galit na ako, hindi ko siya ma-express. Sasabihin ko ganyan, sasampalin kita, I'll make sampal you. What? Rose, what are you saying? Ganon sila. Pero nakakatuwa nito talagang yung pagiging ikaw natanggap ng nila ng buo. At the same time, naging effective at matagumpay ka dahil sa pagiging ikaw, as yourself, di ba? Nagpakatotoo at naabot mo yung tagumpay dahil dyan. Correct. And also the approaches and the behavior, you know how to evaluate. Like for example, yung ang mga foreigner, especially the South Oceania part and the USA, may expression sila na pagka tinagalog mo or pagka sa atin binigyan natin ng kahulugan, pangit. Parang 'di ba mura, parang nakakababa ng pagkatao. Di ba? Naayos. So, yes. I started to accept that the way of expression nila na parang ano na nila, pangalan nito kasama na sa lifestyle nila, kasama na sa behavior nila. Hindi yun naging sa akin, hindi yun naging hadlang na hindi ako para maging sensitive or magalit sa kanila. The more na kapag kaya biglang may mga expression na hindi magandang pakinggan, okay na sa akin yun, and nagkakaroon ng continuous communication sa merkado, yun sa mga tao. Dyan. Parang natin yung give and take at understanding, di ba? Sa madaling sabi. Alam ko mga kaabante natin, siksik at diglig ang ating episode. Sobrang dami natin natutunan, no? First half pa lang to ng ating episode, mga kaabante. Kaya Dr. Janet at syempre kay Ma'am Chari, biro mo, yung kwento nila, talagang meron talaga kayong mapupulot dyan na
tibay at lakas ng loob at syempre pananampalataya, walang imposible. Lahat maaabot nyo at matatagumpayan nyo, di ba? Talaga naman. At syempre po, mga kaabante po, tayo po napapanood sa Sky Cable Channel 85, tayo napapanood sa TCL Smart TV, ganun din sa ating Samsung TV Plus, sa Blast TV at sa Converge. No? Magabalik po ang programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live!